So pag-uusapan naman natin itong comment sa atin ng isang viewers natin. So meron daw siyang cellphone na bigla na lang na-drain, tapos 3 days na hindi pa din mabuksan. So kapag kina-charge niya nga, walang charging na lumalabas. So ano nga ba yung sira ng ganyan, kuya? At isa-isahin natin. Simulan na natin. Okay, yung mga na-drain kasi ngayon, madami na kasi siyang mga pwedeng dahilan. Dahil 2026 na nga, yung mga sira ng cellphone natin ngayon ay updated na. At hindi na lang tayo nagbabase sa mga normal na sira ng cellphone. So ano-ano nga ba yung mga dahilan kung bakit na-drain lang to, kuya, hindi na nabuhay? So number 1 dyan, ito nga yung DFU mode. No, ito nga yung bigla na lang siyang nag-itim o akala mo drain lang. Tapos nung kina-charge mo akala mo nagcha-charge na, pero parang pag binuhay mo hindi naman siya nabubuhay, kuya. So baka naka-DFU mode 'yan. No, ang ginagawa nga natin diyan, ito nga yung first restart. Ito nga yung minsan volume up saka power, yung iba naman volume up, volume down saka power. At inahawakan nga yan ng mga 15 seconds hanggang mabuhay nga ulit yung unit. So minsan naman kailangan nga natin na nakasaksak yung pinaka-charger niya. So meron din kaming isang customer na nangyari nga yung ganito, at meron kami mismo na encounter dito sa kapitbahay namin na ganun yung nangyari. So akala niya na-drain daw, no, ayun yung pagkakaalam niya, tapos nung kina-charge niya, ayaw mabuhay. Tapos ngayon, after 1 month, saka na lang niya pinagawa sa amin. Tapos nung ma-check up natin, naka-DFU lang pala, kailangan lang ng first boot, at nung ginawa nga natin, nabuhay na yung unit niya. So ganun yung nangyari. Wala naman talagang sira. Akala niya na-drain, yung pala na-DFU lang. Mga lang posibleng sira niyan, deadboot na pala, no? So malalaman mo naman yan kung yung unit mo Poco o Xiaomi, no, na may mga history ng deadboot. O pwede mo din i-search sa YouTube kung yung unit mo na ba yan meron siyang mga deadboot issue. So isa kasi yan sa mga dahilan din na akala mo na drain lang, nalobat lang, tapos nung kina-charge mo ayaw nang mabuhay, yung pala na deadboot na pala. So ang ginagawa nga dyan, inaangat yung pyesa, tapos ang ginagawa nire-revolt, tapos binabalik ulit, at mabubuhay na nga yung unit mo. Ngayon, meron ding ibang dahilan dyan na ang pinakasira niya yung pinaka-charging IC. No, ito nga yung akala mo nagcha-charge siya, tapos pag binubuhay mo ayaw naman. So charging IC pala yung naging dahilan niya. At meron tayong mga na-encounter na yan sa mga cellphone na nabagsak, o ito nga yung nalaglag, tapos biglang ayaw na lang mabuhay. Ngayon, yung pang-apat, ito naman yung posibleng LCD. No? Meron kasing iba na akala nila na lobat lang yung cellphone nila, tapos nung charge na nila, umiilaw naman yung charging indicator, pero ayaw mabuhay. No? So bakit ganun, kuya? So ang sira pala LCD. So nangyayari naman to kapag replacement nga po yung mga LCD natin. So baka naipit, or nalaglag, na sobrahan sa games, kakapindot. Kapag replacement kasi, hindi na siya talaga pwede sa games, na mas sensitive na nga siya, at hindi na advisable yung pindutin mo ng mas matigas o yung persado yung pagpindot, dahil masisira na nga po yung LCD. At meron nga tayong mga customer na na-encounter na ganyan, na nalobat lang, nung binubuhay nila ayaw mabuhay. Tapos nung pinalitan natin ng LCD, nabuhay yung unit. So LCD yung problema. Ngayon, yung pang-lima, pwedeng charging pin, no? Ito nga yung pinaka-common din na nangyayari. Minsan, akala mo nag-charge, hindi naman pala. Kasi nga, may history pala ng basa yung charging pin mo. Minsan, talagang sira na o ayaw nang gumana. Pero, madalas nating ma-encounter dyan sa mga ganyang sira, yung madumi lang. No? Lalo na kung mga Type C. Akala natin hindi nagcha-charge kasi hindi pala nakasagad dahil madumi pala yung loob ng pinaka Type C nyo o yung charging pin na Type C. Ngayon, sa mga ganyang kaso, nililinis lang po natin yan. Dahil nyo lang yung cellphone sa pinakamalapit na cellphone repair o sa suki yung cellphone repair para ma-check nila kung madumi pa talaga, kailangan ng palitan, o ang gagawin nga dyan, meron pang remedyo kung saan pwede kayong makamura. Ngayon, meron pang pinakapanghuli, no? Ito nga yung sa mga updated na sira, no? So, ito nga yung akala natin lobat lang, nung kinarge natin, nagcha-charge naman, pero ayaw mabuhay. Bakit ganoon? So, anong nangyari pala nun, bumigay na yung battery, no? O
O minsan, nangyayari nga dyan, ito nga yung natanggal, no? Natanggal sa kabit mula dun sa may connector nila. So, madalas ko na rin na-encounter to ngayon dahil sa mga cellphone na nasisira. O minsan, ito yung nalalaglag, no? Ito yung aksidenteng nahulog. Tapos, pag nung nalobat na, chinarge na nila, ayaw nang mabuhay. So, charging na lang at ganun na yung nangyari, paulit-ulit lang sa ganun. Tapos kapag binuksan natin, natanggal lang pala yung battery. At madami na tayong mga nagawa ng ganyan, no, sa shop natin. At minsan, mura lang yung singil natin dyan dahil hindi naman kailangan ng mahirap na, na procedure dyan para ibalik. At sinisigurado na lang natin na hindi na yun mauulit o hindi na matatanggal ulit. So, yan yung mga dahilan kung bakit nga ba yung cellphone na-drain nga daw tapos ayaw nang mabuhay at tumatagalan ng ilang araw, ganun pa din. So, ang pinakamagandang gawin natin dyan, dali natin sa pinakasuki natin cellphone repair para ma-check nila at magawa.